Panginoon. Kanina, ang iba ay nag-reserve pa para nahiya pang umiyak. Lagi niyong tandaan, kapag kayo po ay nakikipag-encounter kay Lord, it is between you and the Lord. Don't mind your seatmate. Huwag niyong pakialaman. Ayaw niya magdesisyon, basta ikaw magdidesisyon ka para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi baka ang katabi mo sasabihin, OA naman itong katabi ko. I don't care kung ano sasabihin, basta gusto ko maranasan si Lord. Amen? Sino ang gustong lumalim sa Panginoon? Hallelujah. Kasi alam niyo po, sooner or later, tayo po ay gumigip up dahil minsan hindi po tayo malalim sa Panginoon. Kaya again, hindi lamang po lagi ang Holy Spirit nasa hovering, kundi kailangan pumailalim sa kaibuturan ng ating puso. Amen? So bakit po natin tinatalakay ang mga bagay na ito? Because again, hindi po tayo lalalim hanggat muna hindi nasisitil ang ating puso. Kaya kanina, alam ko maraming inayos na puso ang Panginoon. Amen? At ngayon po ay focus po tayo sa relationship. Tanungin mo nga ang katabi mo, kumusta na ang relasyon mo? Hallelujah. Amen. Praise God. Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating buting pastor, Pastor Minto, dahil nakarating po tayo dito sa Iloilo. It's our first time to be here. At nakita po namin ang voice of truth na talagang sila ay eager. Sila po ay expectant pagdating po sa salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi nabubuhay po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Okay, minsan pa sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Agree ba kayo na pinagpala ang voice of truth? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, without further ado, ay dapat po tayo, aayusin po natin ang relationship natin, mga kapatid, because kapag sira po ang relationship natin has something to do with our service with the Lord. Tandaan po ninyo yan. Sa mag-asawa, kapag ka medyo may problema ang relationship, affected ang paglilingkod sa isa't isa. Makanyan mo rin king Ginoo, hallelujah, sa Kapampangan, ang paglilingkod po sa Diyos ay naaapektuhan kapag ang relationship mo kay Lord ay may problema. Kaya minsan sabi ko nga, kahit anong push mo sa tao mag-self growth, anong push mo sa tao mag-follow up, maglingkod kay Lord, hindi mo siya mapaglingkod-lingkod kay Lord kasi ang totoo, may problema ang kanyang relationship. O, tanungin mo ulit, from the bottom of your heart, kumusta ang iyong relationship? Kumalagpag po ulit, ang gustong ayusin ang relationship. Mga kapatid, entitled, Deepen Relationship with the Holy Spirit. Mahalaga ho ang ating relasyon ay kasama po ang banal na Espiritu. Hindi po tayo magkakaroon ng genuine relationship apart from the Lord. Lagi natin tandaan. Wala pong established na relationship na malayo at wala sa Panginoon. If you want a strong relationship, we need the Holy Spirit. Amen? Huwag niyong ilalayo ang Diyos sa bawat relasyon. Bakit? Because ang nagpapaigting sa relationship, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? O sabi mo ulit, I like that. Mamaya mo, huwag kayong magpigil. Kasi feeling kasi ng mga lalaki, pag ang lalaki daw umiyak, yan daw po ay sign ng kahinaan. Hindi ho yan totoo. Crying is not a sign of weakness, kundi ito po ay sign that you are humbling yourself before the Lord. Amen? Inaamin mo kay Lord na, Lord, I need you. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So again, deepen, pinalalim na relationship kasama ng banal na Espiritu. Basa ho tayo. Number 1. Are you in the point of quitting? Are you in the point of giving up? Are you in the point of resigning? Are you in the point of withdrawing? Are you in the point of retreating
And are you in the point of stopping? And are you in the point of leaving? Alin ka man doon, pag mayroon ka ng nararamdaman na ganyan, na ayaw mo na, pagod ka na, may problema ka sa relationship. Tanungin mo nga ang katabi mo, napapagod ka na ba? Alam niyo po, sabi ko nga, hindi naman natin kailangan ng revival. Because tonight is revival night. Bakit kailangan natin ang revival? Kasi aminin natin, nakakaranas tayo ng ganyan na stage. Hallelujah. Na parang pagod ka na, ayaw mo na, susuko ka na, pero praise the Lord this evening, kapag naayos ang ating relationship, wala po lahat yan. Amen? O sabihin mo, tuloy-tuloy. Okay, tingnan po natin. Mga kapatid, basa po tayo. Sige po. What is revival? In dictionary definition, the word revival literally means restoration of life, consciousness, vigor, strength, etc. So pag sinabing revival, pagpapanumbalik ng kasiglahan, pagpapanumbalik ng kalakasan, at pagpapanumbalik ng ating pagiging eager sa paglilingkod kay Lord. Amen? Hallelujah! Kasi minsan, mga kapatid, kapag bago pa lang tayo kilala kay Lord, talagang tayo ay always excited. Pero paglaon ng panahon, parang linggo na naman, Bible study na naman, cell group na naman, sumasawa ka. Praise God. So, kailangan natin ma-revive. Amen? O sabi mo, alis na katabi mo, I like that. Alam niyo po, tuwing tumatayo ako, lagi kong sinasabi, Lord, meet their expectation. Use me as your vessel of blessing. Kasi ang tatagpo sa inyong expectation ay ang Diyos. Hindi po kami mga tagapagturo. Amen? Hallelujah. O ngayon mga kapatid, sige, isa pa. Ang sabi po, ang biblical naman, the word revival literally means renewal or awakening. Ito po ay paggising sa mga natutulog na kaluluwa. Napakasimple lang ng definition. Pero basa po tayo. Sige po sa scripture. Pag sinasabing revival, you are in the point of 50-50. Tama ba? Nire-revive. Parang pasyente yan, nire-revive. Kasi kapag hindi naagapan, mamamatay. Tama? Naiintindihan niyo ba kung bakit tayo may revival? Kasi marami sa inyo ang naghihingalo na. Actually, sad to say, maraming mga membro, sabi ko nga sa church, ayoko na mag-pray na magkatrabaho ang mga membro. Kasi nung walang trabaho, active. Nung walang trabaho, faithful kay Lord. Nung walang trabaho, naging present kay Lord. Nung magkatrabaho na, nawala kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, may kilala ka bang ganyan? Naintindihan niyo po ba? Sabi ko nga, mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Lord, lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Palampakan natin ng malakas ang Diyos. Hallelujah. So, ililipad tayo ngayon. Hallelujah. Bubumbahin tayo ngayon. Sabi mo sa katabi, bubumbahin ka. Kumanda kayo dahil tayo po ay i-revive. Amen? Okay, basa po tayo. Malakay 4:5 and 6. Malakay, mga kapatid, ito po ay isa sa mga propeta sa mga returning Jews mula po sa pag-i-exile nila sa Babylon. So sabi po dito, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. It was prophesied in the Bible na bago dumating ang terrible na araw, lugar ng panahon ng masama, mga kapatid. Sabi ng Lord, isusugo niya si Elijah. Anong purpose ni Elijah? Para i-restore ang puso ng ama sa kanilang anak
at ang puso ng anak sa kanilang ama. Tingin kayo sa akin, bakit binanggit ama, hindi ina? Tingin kayo sa akin, kung mayroong malayo ang loob na anak, hindi sa nanay. Malayo, kadalasan, na puso ng anak sa tatay. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Kasi alam ni Lord, time will come na magkakaroon ng problema ang relationship ng mag-ama. Tama? So sabi ng Lord, bago dumating ang terrible times, isi-send out niya si Elijah. At ang purpose again, para papagbabaliking loob ang puso ng ama sa anak at ang anak sa kanilang mga magulang. Sino po ang may mga magulang? Hallelujah. Sino po ang may mga ama pa? Sino po ang may mga ina pa? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Hallelujah. So, puso ang pag-uusapan natin. Sige po, tingnan natin kung natupad. Matthew 7:10-13. At tinanong siya si Jesus ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit niya sinasabi ng mga iskriba? Ang mga iskriba ay experts of the law. Sabi po dito, bakit sinasabi ng mga iskriba na kinakailangan pumaritong muna si Elias? At sumagot si Jesus at sinabi, katotohanan, si Elias ay paririto at isasauli. Ang salitang restoration, sa King James Version, restore, sa WNT ay reform, sa PBE, put all things right, and God's word in order again. So yun pang ibig sabihin, isasauli pagdating ni Elijah ang lahat ng mga bagay. Sabi mo sa katabi mo, magsasama-sama kayo ulit. Amen? Tingin kayo sa akin, church. Mas maganda na naglilingkod ka kay Lord, hindi lang ikaw anak, hindi lang ikaw asawang babae, hindi lang ikaw lalaki. Magandang naglilingkod kay Lord, buong pamilya. Tanungin mo ang katabi mo, nasaan ang pamilya mo? Nasaan ang pamilya mo? Kasama niyo ba ngayon ang pamilya niyo? Sabi ng mga Israel, hindi. Ang haba ng panahon, wala kang ginawa para madala. Sabi ko nga mga kapatid, gawin mo ang utmost best para madala mo ang iyong pamilya. Amen? Kasi kami mga Bisaya, magagaling kami mag-English. Amen? Ang Iloilo, part yan ng Visayan region. Pag tinanong mo, ano po yung kapayapaan? Peace. Ano po yung piraso? Peace. Ano po ang inglas ng isda? Peace. Praise God. Ano? Lahat puro peace. Pero sabi ko, ang mga matatalino hindi yan tatawa. Tatawa kahit mali. Bakit? Naintindihan nila ang pinupunto po. Amen? Are you here, church? Sabi mo, matalino ka. So, the purpose, isusugo si Elijah to restore. Amen? Okay, tingnan pa ako natin. Ano nangyari? Sige, next slide. Praise the Lord. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, nanaparito na si Elias. At hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao, which referred to Jesus, ay magbabata sa kanila nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Sabi ni Jesus, darating si Elijah to restore, to reconcile. Nagtanong ang mga alagad, di ba sabi darating si Elijah, sabi ni Lord, dumating na, hindi nyo lang siya nakilala. At tandaan nila na ang tinutukoy na Elijah ni Jesus was John the Baptist. Tingin kayo ha, huwag kayo mag-ano mga... Si John the Baptist, hindi si Elijah. Si Elijah, hindi si John the Baptist. Ano ang mayroon? Tingnan natin. Sige, next slide. Sabi ng Luke 16:17, at marami sa mga voice of truth church or Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon ng kanilang Diyos. At siya, ang tinutukoy ay si Juan Bautista, lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias
upang papagbabaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga sumain ay magsilakan sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayan na handa. So clear, John the Baptist is not Elijah. Elijah is not John the Baptist. Ano ang nasa kay John the Baptist? Kapangyarihan at Espiritu. Sabi mo, power and anointing. Power and anointing. Lakasan nyo, power and anointing. Power and anointing. Huwag kayo makukumpiyos. Elijah is not John the Baptist. John the Baptist is not Elijah. Ang naandyan kay John the Baptist was the anointing and power of Elijah. What is the anointing of Elijah? Restoration, reconciliation. Natandaan nyo po, sige next, pakita nyo po. Natandaan nyo po si Elisha. Hiningi niya kay Elijah ang double portion of that anointing. What is the anointing of Elijah? Restoration and reconciliation. Yon ang hinihingi ni Elisha. Give me your double portion of anointing. Tingin kayo sa akin, buksan yung tainga. And that anointing is here tonight. Mahina. Sabi ko, ang kapangyarihan at anointing ni Elijah is here tonight. Hallelujah. Papagbabaliking loob ang puso. Hindi ibig sabihin na kapag kasama mo ang ama mo, close kayo. Hindi ibig sabihin na pag may isang bubong kayo, close kayo. Pwede na sa isang bubong kayo, pero malayo ang inyong loob sa isa't isa. Amen? O sabi mo sa katabi mo, pagbabaliking loob. Pagbabaliking loob. Tingin kayo, kanina binanggit ko na kung mayroong anak, mga kapatid, maraming anak dito ang hindi nayakap ng tatay. Tanungin mo ang katabi mo, nayakap ka ba ng papa mo? Amen. Amen. Hallelujah. Huwag mo na, i-hold nyo muna yung mga ano na yan. So, again, Elisha asked the double portion of the anointing of Elijah, and that anointing of Elijah is here tonight. Pagkatapos po ng revival, iba na ang relasyon mo ngayon sa pamilya mo. Amen? O sabihin mo, I like that. Okay, next mga kapatid, praise God. Hebrews 12:9. Bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama. Ang binanggit sa Hebrew, plural. Sabihin mo sa katabi mo, plural. So dito mga kapatid, ang binanggit sa English ay fathers ng ating laman upang tayo parusahan. Sila'y ating ginagalang, hindi pangalalong tayo pasasakop sa Ama. Kapitan, refer to our God, the Father in heaven, ng mga espiritu at tayo mabubuhay. Sabi mo sa katabi mo, tatlong ama ang ating pag-uusapan. Tatlong ama. Handa na po ba kayo? Okay, number 1. Sige po. Hallelujah. Number 1, we must deepen our relationship with our Heavenly Father. Sabi mo nga, Heavenly Father. Heavenly Father. Tingnan nyo po. Sige, mga tanong tayo muna. Bakit malayo ang iyong puso, matigas, marumi at malamig ang iyong puso sa Diyos? May problema ang relationship. Basa tayo. Supposedly, sabi ng Matthew 22:37 and 38, sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, sa ibang translation, at ng buong lakas mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Sa English, you must love the Lord your God with all your strength, mind, soul, and mind. 4. Tingin kayo mga kabataan, ang puso, hindi yan ibinibigay sa asawa. Kaya lang tinanong ako, Pastor Lito, sino ang first love mo? Ang sabi ko, I believe that first love never die.
Kasi ang first love ko, si Lord. Lagi niyong tanda ng asawa niyo, pangalawa lang sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, you have to love your God with all your heart, all. Hindi po kalahati, buong puso. Ang nangyayari sa mga tao kasi hati-hati. May sa jowa, may sa girlfriend, may sa boyfriend. Hindi ho, give your heart all to God. At pag may pag-ibig ka ng Lord ng buo, mag-flow-flow yan sa mga mahal mo sa buhay. May tao kayang kausap. Isang iba, pag iniwan, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Siya yung buhay ko, pastor. Ha? Siya ang buhay mo. Hallelujah! Tanda po ninyo, you have to give your heart not to your partner. Give your heart to God. Yun ang sabi ng Bible, and again, the love that you have with the Lord, mag-flow na yan sa iyong mga mahal sa buhay. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba si Lord? Kausapin mo, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba si Lord? Tingin kayo, naniniwala ba kayo na pag mahal mo ang isang tao, may oras? Wala akong kausap. Yes. Naniniwala ba kayo na pag mahal mo ang isang tao, may oras? Yes. Sino nagmamahal kay Lord? Yes. Linggo-linggo ka ba na umaaten? Sino nagmamahal kay Lord? Umaating ka ba sa fellowship? Wala! Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero wala kang oras! Sinasabi mo lang yun, mahal ko si Lord, kumakanta ka pa, I love you Lord, I love you Lord. Pag wala kang oras, manahimik ka. Because if you really love the Lord, you will always have time. Time! Sabi mo time. Time. Alam niyo po yung mga nananahimik na hindi umaatin ng Bible study yan. Hindi yan umaatin ng prayer meeting. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ni Pastor. Pumalakpak ang mga hindi umaatin! Sabi naman ng isa, tingin kayo, church. Tingin kayo. Madali lang sabihin naman natin si Lord. But in your action, not. Ulitin ko. Pag may time ka kay Lord, pag mahal mo si Lord, lagi kang may time. Ang sagot mo, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, Amen. Lagi kang may time. Pag niyaya ka sa cell group, sama ko. Pag niyaya ka sa soul winning, sama ko. Lagi kang may time kay Lord. Bakit? Ang dahilan, mahal mo ang iyong Ama sa langit. Yes. Sino rin nagmamahal kay Lord? Yes. Sabihin mo, may time. May time. Kawayan nyo mga pastor nyo. Sino ba mga pastor? Pastor! Present ako sa lahat ng gawain. Nako, nagdududa ako dyan. Hallelujah. Ulitin ko, church. Pag mahal mo ang iyong Diyos Ama sa langit, lagi kang may time. Is that clear and loud? Sino nagmamahal kay Lord? O sabi mo, may time ako. May time ako. Amen? Alam niyo po, kung may girlfriend ka lang, hindi mo lang ma-text siya, pakiramdam nila, hindi mo na sila mahal. Kasi alam ng babae na mahalaga ang time sa pagmamahal. Amen? Di ba yung mga babae? Time yan, love language ng mga babae yan. Gusto nila, kahit hiwalay nyo lang, I miss you. Kumain ka na ba? Kumusta ka na? Yan ang mga gusto ng babae kasi love language ng babae, time. Amen? O, pumalagpak ulit ang mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi ng Bible, bakit yung iba malayo kay Lord? Bukang bibig na lang. I love you Lord, pero wala na sa gawa. Sabi ng Bible, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, sa mga translation, si evil, lawlessness, iniquity, wrongdoing, prevalent disregard of God's law. Grabe. So sa paglaganap daw ng panahon, at ito na po yung panahon, sabi ng Bible, ang manlalamig, hindi pananampalataya.
Sabi naman ng iba, pastor, ipag-pray mo ako nang ihina ako sa pananampalataya. Kahit nakakulong, may pananampalataya. Actually, hindi problema ang pananampalataya mo. Ang problema ay ang pag-ibig mo kay Lord. Wala akong kausap. Kasi dahil sa kasamaan ng mundo, maaapektuhan ang pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahalin mo ang iyong Ama sa langit. Mahalin mo. Okay, next, praise God. Okay, deepen your love for God, deepen your loyalty for God, deepen your labor for God, labor for sanctuary. Mga kapatid, support, service, at saka yung pangangaluluwa. Maglingkod tayo kay Lord. Hindi lang trabaho ang pangangaluluwa ng isa. Trabaho po yan ng lahat ng mga mananampalataya. Amen? Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Sino sa inyo ang nagmahal ng ligaw? Diba mayroon kayong knowing stage, inaalam mo ang paborito niyang ulam? Halimbawa, ang paborito ay pakbit. Pag nag-asawa kayo, dahil paborito niya ay pagluluto mo lagi ng pakbit kahit nagmumukha na siyang pakbit. Tama? Kasi yun ang paborito. Tingin kayo sa akin. Si Lord, hindi siya masyadong, sabihin natin, wala pong standing ovation sa langit dahil magaling ang praise and worship, magaling ang preaching. Alam niyo po, nagkakaroon lamang ng standing ovation sa langit if there is one sinner na tumalikod sa kasalanan. Sabi ng Bible, ang isang makasalanan, pag nagbalik loob kay Lord, there will be rejoicing in front of the angel. Hindi po angel ang nagre-rejoice. Ang nasa harap ng anghel ay ang Diyos. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod kay Lord dahil mahal mo si Lord, nagdala ka ng kaluluwa, natutuwa ang Diyos. Amen? Sabi mo, sa Sunday, sige, kausapin mo, sa Sunday, magsasama na tayo. Amen. Magsama kayo. Hallelujah. Amen. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Sino gustong matuwa ang Lord? Lagi mong dalhin siya ng paborito, kaluluwa. Amen? Okay, next. Praise the Lord. Ngunit, sabi ni Jesus ng Revelation, mayroon akong laban sa inyo, inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Church, tingin kayo. Ngayon, na lumayo ka kay Lord, magbalik loob tayo kay Lord, ibalik mo ang dati mong gawa. Dati, alas 7 ang gawain, alas 6 ka pa lang nasa church ka na. Dati-dati, pag umaatin ka, proud ka na dala ang Biblia. Dati-dati, praise God, pag nag-worship, gitara pa lang, umiiyak ka na. Ramdam mo na agad si Lord. Ngayon, lalo wala ang mga dila na mga nag-worship, hindi ka pa tinatablan. Tama ba, church? Grabe, dati, gitara lang ang gamit, pero isang karapit pa ng gitara, ramdam mo na si Lord. Bakit? Kasi first love mo siya. Pero ngayon, kahit kaganda ng praise and worship, parang hindi ka tinatamaan. Ang iba, gumapang na, umiiyak na, ikaw hindi ka pa tinatablan. Nakabulagat ka pa. Amen? Mayroon kaming in-encounter no, nag-encounter kami. Lahat tumitihaya na. Siya talaga nakatayo pa. Nililihans ng lahat ng pastor. Nasa mga 30 yata kami pastor. Lahat naglihans. Nakikipaglimbo-limbo. Ayaw matumba. Talagang hindi siya tinatablan. Eh, mayroon kaming pastor na kasama na may putok. Sabi ko, bro, dumaan lang kaming 29. Pastor, 29 lang dumaan na pastor, hindi mapatumba. Ikaw ang pumunta. Eh, alam niyo pala may putok. Alam niyo kung malayo pa lang. Hallelujah. Are you here, church? Eh, sabi mo sa katabi mo, sana nararamdaman mo si Lord. Bitin ako sa praise and worship nyo, mga kapatid. Bitin ako, gusto ko makita, pag sumasamba tayo kay Lord, wala kang pakialam. Bakit? Pag sinasabing praise, ikaw daw ay parang buang na nagpupuri sa Panginoon. Dapat ang mga totoong sumasamba ay parang sira ulo. Nakita niyo po si David? Kahit hari, nagpuri kay Lord. Anong sabi na, hoy, hari ka, wag mong gagawin yung ginagawa mo. Wala makapagpigil bakit ang pagsamba ay parang sira ulo ka sa harapan ng Diyos. Amen? Ang iba ngayon nagpupuri, praise the Lord.
Hallelujah. Ang iba may kausap pa. Nano yan? Anong klaseng pagsamba yan? Ang pagsamba, ulitin ko church, pag first love mo si Lord, una pa lang, simula pa lang, ramdam mo na siya. Bakit? Agad kang natatouch ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, restore your heart. Restore your heart. Ibalik natin ang puso natin sa Panginoon. Kaya I believe that first love never die kapag it applies to God. Amen? Huwag mong i-apply sa tao kasi pag sa tao mo in-apply yan, 1 month, die. Sa buwan pa lang patay na. Apply that your first love will never die dahil kay Lord. Amen? Pangalawa, tatlo lang po yan. We must deepen our relationship with our honorary Father. Ang pinupunto ko po, yung ama nyo sa church, pastor. Pastor. Tuwan-tuwa ang membro, ang pastor namin, masipag. Siyang nagbubuhat ng upuan, siyang nagbubukas ng church, siya pa nga nagsasara ng church, siya pa nga naglilinis. Ang sipag, alam niyo po, patayin niyo ng pastor niyo. May tao kaya? Mahal niyo po ba ang inyong pastor? Kaming mga pastor, ramdam namin na mahal ninyo kami kapag may grocery. Wala akong bawas sa ulit. Kahit sabi mo kay Pastor Minto, I love you 1 million a day. 1 million times a day. Pag wala kang inaabot, hindi namin ramdam yan. Mas mararamdaman ni Pastor Minto na mahal nyo siya, pati si Doktora, pag may inaabot. Alam nyo po, ang Korea bakit binibless? Marunong sila mag-bless sa pastor nila. Ako, mga kapatid, nag-preach. Kaya pala mga Amerikano doon, ang daming bulsa sa taas, sa loob, sa baba, sa labas. Praise God. Bakit pag bumabas sila sa pulpit, lahat ng membro tumatayo, makikipagkamay sa'yo na mayroong nakaipit na sobre. Dito sa inyo, tanongin mo ang katabi mo, kailan mo bless si pastor? Kausapin mo! Kailan mo bless si pastor? Sabi ng iba, mayaman na yan eh! Hindi pinag-uusapan ng mayaman! Pag nagpala ka sa pastor, pag-uusap yan tungkol sa'yo, ikaw ang pagpapalay ng Diyos. May nakausap pa ako, sabi niya, pastor, alam mo, parang ang layo ng pagpapala sa akin. Bakit? Walang dumarating na blessing. Kako, kailan ka nagtanim? Hindi ko na malaala. Sabi nga ni Pastor Noel, ang dukot ng dukot na walang isinusuksok, mandurukot. Normal na mayroong kang anihin pag may itinanim. Amen. Parang tahimik kayo eh. Alam niyo po, to tell you frankly, ang mga membro na walang pakialam sa pastor, malayo ang relasyon. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, mahalin natin si pastor. O kawayan niyo si Pastor Rinto. Pastor! I-grocery ka namin bukas. Tingin kayo sa akin mga kapatid. Alam niyo po, kami mga pastor, hindi po kami modelo ng pinaglumaan. Minsan may pastor, ang mga pastor kasi, ayaw lang makahiya mo. Birahin mo, 1960s, nagbukas ng baon. May mga minana sa kanya, mga ninuno pa. Sabi niya, alam mo, may sentimental value yan. Dahil mahal natin si pastor, ibigay natin sa pastor. At pagbigay sa pastor, Sabado ng araw, praise God, sabi niya, pastor, isuot mo yan bukas. Ang pastor ayaw mapahiya. Ako nang isinuot, ang sikip dito, ang luwag sa baba. Nang isinuot ang pulo, ang lalaki ng butones. Ang manggas isang dangkan. Parang si Elvis Presley ang lumabas. Tama? Mali po ba talagang inyong pastor? Kailan ka huling nagbigay? Basa tayo. Sige, nasa Bible po yan. Bakit nabibigatan ka sa paglilingkod, nahirapan, napipilitan, napapagod? Bakit? Dahil ang totoo, hindi nyo mahal talaga ang inyong pastor. Sige, next tayo. Praise God. Sabi niya, let the elders. Hindi po yung elders na uugod-ugod. Pastor ang tinutukoy dyan. Let the pastors who
perform the duties of their office well. Yung mga pastor na masipag, yung mga pastor na talagang nagdi-ministry, alam niyo po, mapalad kayo sa pastor ninyo. Bakit ang inyong pastor masipag? Ang ibang pastor sa Manila nagbibilyard lang. Totoo yan. Pero ang inyong pastor masipag. Hallelujah. Sabi po, duties of their office well be considered doubly worthy of honor and of adequate financial support. Amen? Ang babasa niyo ba sa Bible? Yung mga masisipag na pastor dapat sila double. Sabi nga ninyo, double. Nagmi-mentor po ako ng iba-ibang church sa Manila. Alam niyo po, may minintoran kami. Siyempre ako minsan gusto ko mag-single na kamotor. Aba, nakabase sa motor. Nagbibigay 70 pesos pang gasolina. Sabi ko sa susunod, mag-iimbita ko ng mga pastor para matikman. Ang pag inabot sa akin, sasabihin niya, Pastor, pagdamutan niyo na. Alam niyo po, habang nagdadrive ako papauwi, sabi ko doon sa motor, sa susunod, ikaw na magtuturo ha. Kasi nakaparada ka lang, may labgib ka, ako na nagturo, wala. Ulitin ko, ang 70 pang gasolina para sa motor. Naintindihan niyo ba? Si Pastor Jess nga kasama namin, ganun din nakamotor, ganun din kasi pinapunta ko doon para makaganti din lang ako. 70 pesos din lang ang binigay. Alam niyo, sabi niya, kabase pala kayo sa nakamotor. Sabi niya, sa susunod traktura ng aking dadalhin, bakit isang apak, wow! 100 na agad, tama? Praise the Lord. Palapagan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ni Mary Lines, double honor means double remuneration or double honorarium. Magkano po ang tinatanggap ng ating pastor? Kasama po ito sa revival, mga kapatid. Magkano bang tinatanggap ng pastor? Actually, ang inyong pastor, hindi na po yan master teacher. Nasa mataas na po yan na teacher. Ang tinatanggap po ngayon, mga kapatid, ng teacher 1 ay nasa 30,000 a month. Eh kung nasa level siya ng master teacher, nasa 50 na ang kanyang monthly. Eh, ang sabi ng Bible, double. Sabi mo nga sa katabi mo, double. Double. Amen? Amen? O sabihin mo sa katabi mo, mahal namin ang aming pastor. Again, next, mga kapatid. Sabi po dito, Philippians. Basahin natin si Pablo. Sabi ni Pablo, pag nagbabasa kayo ng scripture with emotion, ganito po yan. Hindi po yan, datakwat, hindi. May emotion dyan. Sabi po, datakwat. Ako'y nagpapasalamat ng totoo at nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sa Pablo nagsasalita, binuhay ang pagmamalabakit, dating wala, dating patay, binuhay lang. Sabi niya, nandito'y katotohanan, nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo nagkulang ng mabuting pagkakataon. Bakit? Sentensyado na si Pablo. Amen? Sabi dito, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan ng anumang kalagayan aking kinaroroonan. Next slide, praise God. Marunong ako magpakababa at marunong naman ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay. Natutuhan ko ang lihim maging sa kapusugan at maging sa kagutuman, maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Si Pablo nakaranas din ng panghihina. Alam niyo po ito mga taga-Philippians, mapagmalasakit naman sila kaya lang nawala ang kanilang suporta. Kaya sabi ni Pablo lang na sentensya na, nagpapasalamat ako dahil binuhan niyo inyong malasakit. Kaya lang wala na kayong pagkakatabi. Ano na siya, papatay na siya. Amen? Alam niyo po, minsan nagpunta ako sa isang church, umiyak po ako, ang pastor nila mga kapatid, inatake, naka-wheelchair. Alam mo, ang pastor nila kung nasa pag sa Sunday celebration, nasa labas, hindi man lamang nila maisampas sa loob ng church. Sabi ko, ano itong mga taong ito? Nung malakas ang pastor ginawa, pati bitukay, inilabas, ibinigay. Tapos ngayon, napaldado, wala man lamang nagmamalasakit. Si Pastor Noel nga, praise God, nagpunta kami sa SM, inakbayan niya ako. Sabi ko, Pastor Noel, huwag kang maakbay. Kasi kung may pagkakamalan ditong bakla, hindi ikaw, ako. Alam niyo po, si Pastor Noel, mahinahon na nagsasabi kami, Lit, ano po yung pas?
mag-ipon ka kahit pa 50 kada araw. Kako bakit po? Darating ang panahon, tatanda at lilipas din ako. Sabi niya, pag nagkasakit ka, walang membro na magmamalasakit sa'yo. Walang membro na magbabayad ng hospital bill. Wala na akong kausap. Bumababa ang gising ko, manalo ka. Amen. So sabi ng Bible, nanghina si Pablo, kaya alam ko rin ang pagkakataon. Amen? Habang malakas ang inyong pastor, bigyan niyo siya. Actually, mga kapatid kami nag-encounter, ang dami nagbigay din sa akin. Kaya lang ako, pag binigyan ako ng magandang damit, sinusot ko pa agad. Para grateful ako, mga kapatid. Gwapo ba ako ngayon? Nagsasabi kayo, walang nagsasabi sa akin yan. Praise the Lord. Alam niyo po ba na binigyan ako ng sapatos? Bago. Hindi ko alam yung sapatos na yun pala. Laway lang ng palakang pandikit. Ako nag-preach talagang gano'n. Praise the Lord. Ginaganyan ko para makita yung sapatos. Praise the Lord, mga kapatid. Aba, nang patapos na ako ng preaching. Ang mga tao, nandito ako sa kanan, ang mata nila nasa kaliwa, nakapako sa isang lugar. Tinignan ko, saan kaya sila nakatin? Naku, nang makita ko, ang tako ng sapatos ko na andon. Naintindihan nyo? Hindi ko alam kung saan paano ko ibabalik. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po kami mga pastor, pwede rin kami magsuot ng signature. Huwag naman po kami pinaglumaan. Amen? Sabi ko nga rin kay Pastor, may bago ka sa akin. Hindi kayo nakatingin nagdududa ako. Tingnan niyo ang yung mga pastor, sabi, may bago ka sa akin. Palampakan natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Okay, next mga kapatid. Sige, next. Restore compassion for your pastor. Restore the concern for your pastor. Alalahanin nyo habang kumakain kayo ng masarap. Pag nag-grocery kayo mga kapatid, alalahanin nyo ang iyong pastor. Pag dala-dala mo ang stroller, sa amin, kay pastor. Sa amin, kay pastor. Isinasama nyo si pastor. Hindi po kung kailan lumulubo na ang lata, ano yung naman niya ng pastor natin? Hindi tatablan ng pagkalaso ng pagkain, ibigay natin kay pastor. Ang pastor naman ay inosente, binigyan ng mga expert na dilata, pag binubuksan, gumaganyan. Sabi ng pastor, ba't kayo gumaganyan? Sabi naman ng nagbigay, imported yan, pastor. Alam niyo po, dahil ang pastor yun lang talagang pagkain, kinain na food poison. Alam niyo po na ospital, anong sabi ng nagbigay? Si pastor nagkasala, pinaparusahan niyo. Anong pinaparusahan ng Lord? Ikaw may kagagawan. Amen? Sabi mo sa pastor mo, Pastor! Sa pastor niyo! Hindi kayo nagmamahal sa pastor, Pastor! May grocery ka? May bagong barong ka? May bagong sapatos ka? At i-treatment ka namin? Palapakan natin si Jesus. Amen? Hallelujah. Amen? So, care, ibig sabihin, charity, love, appreciation, respect, encouragement, support. Ang pastor natin, supportahan natin. Kasi kapag ang pastor pagod, umiiksi ang buhay. Alam niyo po, ang daming church kayong close na because ang pastor nila, wala na. You have to love your pastor. Amen? Mahalin natin ang ating pastor. Next, praise the Lord, Genesis 12:3. At pagpapalain. Actually po sa Hebrew word, ang salitang pagpapalain, bibigyan ko ang mga magpapala at magbibigay sa iyo. At susumpain. Ang sumpa dyan, hindi po yun uttered curse. Pababayaan ang ibig sabihin ko, ang mga magpapabaya sa inyo. Yun ang promise ng Lord kay Abraham. Ang sino man hindi magbigay sa iyo at magpabaya sa iyo, hindi ko rin bibigyan at hindi ko rin pababayaan ko. Gusto niyo po magpagpalain ni Lord? Amen? May Pentecostal shake hand tayo sa ating pastor. Pag kamay natin, praise God, Pastor, I love you. Why?
Kami mga pastor, pag binibigyan kami ng love gift, dumidiretso kami sa CR. Hindi para umihi, kundi para magbilang. Pumupunta kami ng CR. Praise God. Tanda namin kung sino ang nag-abot kasi sunod-sunod namin yung pinapatong. Hallelujah. Amen? Amen. Nag-iisip ng iba. Magkano kayo? Alam niyo po mga kapatid, hindi pinag-uusapan ng amount. Basta ang sabi ng Lord, ang magbigay sa lingkod ko, bibigyan ko. Ang hindi magpapaya sa lingkod ko, hindi ko rin papapayaan. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Amen? Tatay niyo po ang inyong pastor. Tatay niyo yan. Hallelujah. Sabi ko nga, salamat dahil may tatay na nagmamalasakit sa atin. Amen? Pangatlo, bilis ko lang we must deepen our relationship with our human Father. Ano yung una? Heavenly Father. Pangalawa, honorary Father. At pangatlo, human Father. Basa tayo. Bakit di natin nararanasan ang mga ganyan? Dahil may problema tayo sa relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Next, praise the Lord. Ephesians 6:1-13. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ano ang pangako? Upang yumako kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Tingin kayo, ang iba pag nagbi-birthday, kailangan mo magpansit. Ano bakit? Para humaba ang iyong buhay. Kahit ang hibla po ng pansit mula po sa Iloilo hanggang Pampanga, kung tampalasan ka na anak, hindi lahaba ang buhay mo. Ang sikreto ng paghaba ng buhay ay yung paggalang mo sa magulang. Kung gusto mong mamatay ng maaga, sige, lumabang ka sa magulang mo. Salaulain ang magulang mo. Nung panahon namin, kahit may katuwiran o wala, bawal kang sumagot sa magulang. Wala kang karapatan sumagot sa magulang. May tapa kaya? Ngayon ang mga anak, grabe sumagot sa magulang. At ang sabi sa pag-aaral, pag ikaw daw ay sumasagot sa magulang, you burst their heart. Bawat sagot mo sumusugat sa kanilang puso. At ang pagsugat ng puso, lumalayo ang kanilang kalooban. Sino po ang sumasagot na anak? Wala dito. Mababait talaga. Ulitin ko, sino po ang sumasagot na anak? Sabi ng Bible, again, mga kapatid, ang pangako ng Lord ay yayaon kang mabuti at mahaba ang buhay mo sa lupa. Amen? 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 Hallelujah. Alam niyo po yung mga magulang po ninyo, hindi lamang po sila nagsasalita, pero minsan malayo ng kanilang loob. Sabi ko nga, bakit pag ang magulang namamatay, ayaw pa yung mamamatay na lang agad. Asaan? Hinahanap niyo muna. Pero pag hindi ka hinahanap, hindi ka nila mahal. Kasi sa pag-aaral pala, kaya pala daw, bago ipikit daw ang kanilang mata, gusto nilang masilayan sa huling pagkakataon kasi yun ang babaunin nila sa kabilang buhay. May tao pa kaya? Ngayon mga kapatid, ang mga magulang ninyo, sabi ko nga hindi habang buhay na andyan sila. Darating ang panahon, iiwanan kayo nila. Pero ano bang ginagawa ninyo? Praise God. Sige, basa tayo. Datapwat, alamin mo ito. Nasa huling araw tayo, darating ang mga panahon mapanganib. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayin sa mga magulang. So ang konteksto na ito, hindi para sa mga may edad, para sa mga anak. Mga walang turing. Ulitin ko, masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Next pa, mga kapatid. Sige po. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo. Matindi. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yan. Anda
daming mga anak na matitigas ang ulo, pinapauwi ng alas 6, dumarating alas 10. Are you at church? Okay, sige, isa pa. Praise God. Deepen your honor or deepen honor for your parents. Dati ang mga anak nagmamano sa magulang. Ngayon, wala na. Alam niyo po, may na-appreciate ako sa pamilya. 3 lang ang kanyang anak. Busy sa pagsisilpon, busy sa assignment, busy sa kanilang homework. Pero pag dumarating ang kanilang magulang, anuman ang kanilang kabisihan, tatayo sila, sasalubungin ang kanilang magulang at magmamano sila. Ngayon, ang dami ng mga anak ng mga walang hiya. Dumating ang magulang. Parang walang magulang na dumating. Wala nang respeto, wala nang honor. Hospitality for your parents. Pakiusap ko po sa mga may asawa. Kahit may asawa kayo, intindi niyo pa rin yung mga magulang niyo. Kasi iba, pag nag-asawa na, parang wala na ang magulang. And then your heart for your parents, a heart of affection, affirmation, attention, action. Mga kapatid, tingin kayo sa akin, kasi malapit na ako magbaba. Yung mga magulang, mga kapatid, tandaan po ninyo na naandyan sila para sa inyo. Actually, kung makakahiram sila sa buhay ng pusa, hihiram sila sa buhay ng pusa para mabuhay lang. Kasi alam ng magulang kung gaano kahirap ang maulila. Kasi pag ulila ang isang anak, wala na yung matakbuhan, wala na mapagsumbungan, wala na siyang kakampi, wala na magtatanggol sa kanya. Pero praise God, uulitin ko mga kapatid, ang mga magulang nyo, mahalin nyo. Darating ang panahon, hindi na sila kakain. Ito mga Pilipino, ang Tagalog kasi ng reverse psychology, baliktad utak. Reverse psychology, baliktad utak. Anong ibig sabihin, Pastor? Kung kailan nasa ospital, may host. Doon magdadala ng prutas. Doon magdadala ng fried chicken na McDonald's. Doon magdadala ng fried chicken na Jollibee. Naka-host na nga, naka-host! Ngayon, alam niyo po kung sino kumakain doon kasi hindi na siya makakain? Bantay! Kaya paglabas ng bantay, ang taba! Kasi hindi naman talaga ang pasyente nakakakain. At ito pa, ang sama, nakakasama ng loob. Itong bantay naman, kumakain sa harap ng pasyente. Habang ninangat-ngat ang fried chicken, gusto mo? Kawawa ang pasyente naglalaway. Hallelujah! Ulitin ko, church, kapag ang magulang nyo nasa ospital, hindi na nila kailangan ng ano pa mang pagkain. Pag may sakit ang magulang pala, hindi na mahalaga ang kayamanan. Ang mahalaga, ikaw. Mahina, ang mahalaga, ikaw. Darating ang panahon, ang nanay ninyo hindi nakakain. Kaya habang nabubuhay, pakainin niyo. Habang kumakain ng grapes, orange, mangga, Nay, kain na po kayo. Alam ko na lang, pero hindi na kayo makakakain yan. Kain na kayo! Pakainin nyo! Pakainin mo na ng crispy pata! Darating ang panahon, hindi na sila kakain ng crispy pata. Pakainin mo na ng sugpo. Pakainin mo na ng alimango. Darating ang panahon, hindi na sila kakain yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dala mo na masasarap ang magulang mo na pagkain. At ito pa, ang nakakalungkot. Sinusuotan ng Amerikana kapag nasa kabaong na. Sinusuotan ng trahe ni Buddha. Trahe ni Buddha. Kapag nasa kabaong na, tingin kayo sa akin, habang ang tatay niyo buhay, kung nag-aararo yan, pasukutin mo na ng Amerikana. Habang nag-aararo ng Amerikana! Bakit?
cake. Ang nanay nyo habang naglalaba, pasuotin mo na ng trahe ni Buddha. Amen! Tumatawa ang iba. Sabi ng iba, ibang pastor ito magturuan. Kasi kahit nasa kabawat, tingnan mo, maraming mga namamatay. Ang gaganda ng suot, pero ng buhay. Naka-duster. Alam niyo po ba yung duster? Damit yan ng katulong. Kaya nga dash, alikabok. Sinusuot yun pag nagtatanggal ng mga alikabok. Tapos ang nanay mo naka-duster. May tao kaya? Yes! Mahal niyo po ba ang nanay ninyo? Yes! Kailan mo dadalawin? Dinadalaw kapag may sakit na. Amen? Ito naman ang mga Pilipino kasi masyadong emotional. Pag dumalaw ang ate, sasabihin ng ate, alam mo ba? Sana yung sakit mo sa akin. Cancer yun, cancer yun. Pili mo. Gusto pumunta sa kanya. Ang nanay mo may cancer, magkaka-cancer ka, pinalaman na kayo. Dumalaw ang bunso. Sabi ng bunso, ate, mama, sa akin. Tatlo na sila. Grabe. Alam niyo po, kung mahal mo yung mahal sa buhay, huwag mong ipag-pray na lumipat sa'yo. Ipag-pray na gumaling para habang buhay pa kayo magkakasama. Anong sense na nabuhay ka sila, namatay ka naman? May tao kaya? Palampakan niyo ang Panginoon. Kaya ako nag-aaraw ang tatay ninyo pa. Mag-suit ka na nga, may narinig ko ang preaching ng Bisayang Pastor. Mag-Amerikana ka na lang habang buhay. Kasi na-appreciate ka, bilhin mo, nakaligtay pa, nag-aaraw. Sabi niya, wow, ang ganda pala. Kayo, uniform niya ang kalabaw. Bilhin mo ang nanay niyo, naglalapad din. Ang ganda ng damit, naka-gown. Praise the Lord. Amen. Kasi darating ang panahon, ulitin ko church, hindi habang buhay kasama mo ang iyong magulang. Darating ang panahon, mawawala sila. So, ano po dapat gawin habang may pagkakataon? Sige, direksyon natin. Alam niyo po sa Bible, sabi ng Deuteronomy, ang anak daw na tampalasan, binabato hanggang mamatay. Tingin kayo sa akin. Kung ang batas na yan i-a-apply ngayon, patay na yung katabi mo. Hindi. Wala akong kawas. Ulit, magpakatotoo kayo. Kung ang batas na yan, kasi alam niyo po, tingin kayo, sa mata ng Diyos, mahalaga ang magulang, church. Ayaw ng Diyos na tatampalasanin mo lang ang ina mo. Ayaw ng Diyos na lalapanan mo lang ang ina mo. Ayaw ng Diyos na sasagot-sagutin mo lang ang iyong ina. Kaya sabi ko sa mga anak, kung gusto mo, huwag kayo mag-alala, magiging nanay ka rin. Yung ginawa mo sa nanay mo, gagawin din sa iyo ng iyong anak. Kasi mayroon pong may TB, tuberculosis na tatay. Alam niyo po, pag galing sa ospital, sabi ng kanyang manugang, yung mga manugang, susul yun. Susul talaga. Sabi po ng manugang, si tatay ha, hindi yan magsasabay sa atin sa pagkain. Mahawaan tayo lahat. Bilhan mo ng sariling kutsara yan. Bilhan mo ng sariling tinidor. Bilhan mo ng sariling plato. Bilhan mo ng sariling baso. Yan anak naman, uto-uto, sumunod. Binilhan ng kanyang sariling gamit. Nung inaabot ng anak, dahil ito po yung plato mo, alam mo po sabi ng tatay, na, pwede bang 2 piraso? Bakit tayo? Kasi anak, yung ginagawa mo sa akin ngayon, gagawin din ng anak mo sa'yo. Sige, manahimik kayo. Hallelujah. Sino po ang gusto magkaroon ng mabait na anak? Mabait ka na. Alam niyo po mga anak, mga masunod yan. Kaya nanay ko nagtaka ko, Nay, bakit kami 13? Kasi anak, ayaw na namin magtrabaho.
Biro mo, may taga-labang, may taga-igib, may taga-linis ng bahay, may taga-walis. Ang nanay ko nakaupo na lang. O Tota, magigib ka! O Rosinda! Ang gaganda na pangalan namin. Kasi nanay ko pag nanganak kung kailan lumabas doon pa mag-iisip ng pangalan. Kung anong naisip, yun na yun. Kaya nagulat ako nung dinala ko ni Pastor Lito sa baba. Nagpapakilala ako, hindi kumpletong pangalan, Lito. Pagbaba ko, Joselito. Ha? Joselito Rodela Lisiges. Kumpleto. Talagang sabi ko, talagang, kasi alam niyo po na kung kumpleto lang ang pangalan namin pag galit si nanay. Pag medyo hindi galit yan, to, pag sila, Joselito! Galit na yan. Are you in church? Pero, ulitin ko sa Bible times, ang anak na sumasagot sa magulang, pinapatay. Ulitin ko kung ang batas na yan, i-a-apply ngayon. Yung katabi mo, patay na yan. Kahit magulang yan, mayroon din yung magulang. Amen? Bakit ko sinasabi? Sa ating panahon, walang anak na hindi sumagot sa magulang. Amen? Pero tingin kayo sa akin, bawat pagsagot mo raw sa magulang, lumalayo ang kanilang kalooban sa anak. Pastor, paano mo nalaman na malayo na ang loob pag nagsisigawan na kayo? Tatay! Sabi na anak, ano? Kaya nagsisigawan malayo, tama? Tama ba? Kaya kapag nagbubulyawan sa magulang mo, sa loob ng bahay, malalayo na ang loob niyan. Malayo na ba ang loob niyo sa inyong tatay? Alam niyo po, mga kapatid, para malaman po ninyo, sabi ko nga kung may nalulunod nanay at tatay, at tatanungin mong anak kung sino ang ililigtas, nanay. Mas malapit ang loob ng anak sa nanay kaysa sa tatay. Kasi ang nanay, naandun, pero ang tatay, umiiksi na lang pag may problema. Ano na naman yan? Ano ginagawa ka sa school? Tuwing nakakausap niya tatay, laging nagbubulyaw, laging parang galit. Pwede naman sabihin ng tatay, o anak, bumagsak ka, nakabuntis ka, maglaki tayo. Pag-usapan natin. Tama? Napag-uusapan sa lagi niyan. Pero ulitin ko, church, magpakatotoo kayo. Kung mayroong malayo ang loob, hindi sa nanay ninyo, sa tatay. Huwag kayo mag-alala, ang nauuna lalaki. Kaya mas maraming balong babae. Kaya kahit ayaw namin, nauna talaga kami. Sabi ko kay Lord, bakit nauna ang mga lalaki? Nauna kayong nilalang. Amen. Sabi ko, sana, babae na lang ang nauna. Praise God. May narinig akong pangangaral. Sabi niya, tuwing kakain, laging sinasabi, ladies first. Tuwing may pilahan, ladies first. Bakit sa kamatayo, hindi nyo sabihin, ladies first? Praise the Lord. Bakit? Puro lalaki ang nauna. Ulitin ko, George, binanggit ko na kanina, ang tatay kasi masyadong reserved. Kahit mamamatay na sila sa sama ng loob, hindi yan expressive. Ang nanay, expressive. Kaya nakakapag-release sila. Tama? Kaya madalas na ina-atake na lalaki. Pare, okay ka lang? Okay lang ako. Okay. Oh, ina-atake na pala. Okay pa rin. Hallelujah. So alam niyo po, mga kapatid, ulitin ko at ulitin ko, habang buhay ang iyong magulang, pakainin niyo na ng masasarap. At tulad ng sinabi ko kanina, kapag ang nanay na nagbubunga nga, walang pera. Kaya umaga nagkakalabugan, natutulog ka, kumakalabog ang mga kaldero, plato, alam mo na yan. Kumuha ka ng 1,000. Nanay, alam ko na problema po. Pag inabot ko yan, tingnan mo mananay. Walang nanay na inabutan mo 1,000, nabubunga nga pa, mananahimik ko yan. Amen? Amen. Sabi ka ni Pastor Noel,
Kung ang nanay ninyo may sakit, isa lang ang gamot dyan, abutan mo ng 10,000, magagaling niya. Lalakas yan. Are you here, church? Okay, diretso natin. Sige, basa tayo kapatid. Ang sumakit, manakit, verbally, emotionally, physically sa kanyang ama o sa kanyang ina, ay papatayin o babatuhin walang pagsala o mintis. That is the law of the Lord in the Old Testament. Mabuti na lang, hindi na binabato ngayon. Pero nag-iiwan pa rin yan ng sugat. Sige, next. Praise the Lord. Next card. Alam niyo po, the best gift ever that we receive is family. Lakasan niyo. Alam niyo ba, ang tatay ninyo, regalo yan ng Lord. Kaya huwag kayo magsasa, bakit pa siya naging tatay ko? Ikaw pa maalam kay Lord. Kaya siya naging tatay mo, the best gift yan ni Lord. Amen? Ang gift, inaalagaan yan. Amen? Sige, next. Praise God. Dito na po magtatapos. Galatians 6:10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon. Sabi mo, pagkakataon. Ay magsigawa tayong mabuti sa lahat. Pag sinabing lahat, kasama ba ang pamilya? Alam niyo, church, walang masama maging mabait ka sa girlfriend, boyfriend, pero dapat kung magiging mabait ka, it should be first to your family. Sa pamilya muna. Wala pa naman nagawang girlfriend mo eh. Boyfriend mo, girlfriend mo, ang magulang mo, ang habang panahon na maraming ginawang mabuti sa'yo. Amen? Ang sabi ng Bible, at lalong-lalo na sa mga kasabay sa pananampalataya. Last slide. Praise the Lord. So then, as occasion and opportunity open up to us, let us do good. Morally to all people, not only being useful or profitable to them, but also doing what is for their spiritual good and advantages or advantage. Be mindful to be a blessing. Sabi mo maging blessing. Especially to those of the household of faith, those who belong to God's family with the believers. Kaya ngayon, ulitin ko, pagbaba po ninyo kung hindi nyo kasama ang iyong magulang, bigyan mo na sila ng magandang damit. Pakainin mo na sila ng masasarap. Habang kumakain kasi darating ang panahon, hindi na sila kakain. Amen? So listen up, church. I have to testify how valuable ang mga magulang. Si Pastor Lito, na nasa harap ninyo, ulila po akong lubos. Wala na akong nanay, wala na akong tatay, kaya salamat kay Pastor Minto at saka kay Doktora, parang nanay ko na sila. Ako ang anak na naunang isilang sa kanila. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, ang hirap ng wala at ulila o walang magulang at ulila dahil wala kang kakampi, wala kang matakbuhan pag may problema ka. Wala kang malapitan. Amen? Kanina narinig niyo si tatay. Baliktad kay nanay. Malapit ang loob ko kay tatay, pero malayo ang loob ko kay nanay. So, alam niyo po, istorya ko lang po kung gaano kahalaga ang magulang. When I was conceived, nang pinagdadalang tao ko ni nanay, nag-away sila ng tatay ko to the point na maghihiwalay sila. At naghiwalay nga, at alam niyo po ba, lahat ng galit ni nanay napunta sa akin. Dinudurog niya ako sa kanyang tiyan just to abort me. At umiinom siya ng mapapait na inumin just to abort me. Pero ang sabi ng Jeremiah, in thy mother's womb, I choose you. Kaya lahat ng ina-attempt i-abort, pag isinilang, may kapansanan. Pero si Pastor Lito, kompleto, may Diyos na nag-ingat. So walang ginawa pa ng nanay ko, hindi ko rin siya tumigil. At alam mo po, ang ginawa ng nanay ko, nung isilang ako, nung kaputol-putol daw na ng kumadro na ng pusod, ibinigay ako kay nanay, pero ang ginawa daw ni nanay, itinulong ako, bumulong daw ako. Sabi ng ate ko, Nay, huwag niyong gawin yan sa kapatid ko kasi wala pa siyang laban. Alam niyo po kung bakit ang pangalan ko Toto?
Sa amin kasi kapag ang sisiw, maagang naulila ng inahing manok, ilalagay sa lampara, ang tawag dyan, tinuto. Kaya ang tawag sa akin, toto. So, to make the long story shortcut, sabi ng nanay ko, kukuha lang ako ng sapat na lakas at i-abandon ako kayo. After 3 days, she abandoned us. Iniwan kami. Ang ginagawa ng ate ko, pag nagsasayang dinadamihan ng sabaw ang bigas para sa wala sa aming asukal, asin lang, mayroon. So, pinapatig daw ako ng pero I refused kasi hinahanap ko si nanay. Ang bata, instinct po ang haplos ng pagmamahal. Na kapag ang bata umiiyak, pag kinalong niya ng magulang, titigil yan. Kasi alam nila ang haplos ng pagmamahal. Iyak daw po ako ng iyak, magdamag, maghapon, hinahanap ko raw si nanay. Sabi nga ng ate ko, wala na nga si nanay, iniwan na tayo. Hindi ko pa naman naintindihan yun eh. So after a week, without taking any nagkakasakit na daw po ako. Ang bayan ko na raw po, and they were all hopeless. Naghihintay sila ng huli kong pag-iyak. Kamatayan ko. At bago nila narinig ang huli kong pag-iyak, biglang bumuhos ang malakas na ulan. At nakarinig sila ng isang iyak ng bata. Nilakasan ng ate ko ang kanyang loob, nagsuot ng salakot, binalot ako ng kumot. Sinugod niya ang malakas na ulan at pinuntahan niyang kapitbahay kung saan may umiiyak na bata at kumakatok siya. Tao po, tao po. Ano po yun? Iniwan po kami ni nanay, yung kapatid ko, walang madede, ay dumede. Pili po ba ninyong panidehin ang kapatid namin? Alam niyo po, hindi po nagdamot. Pinadede ako. Nabuhay ako sa ibang ina. At alam niyo po yung bata na yung kaidaran ko, he is my best friend until now. Sabi ko, salamat tol, hindi ka naging madamot sa akin. Dahil marami kami designated ang trabaho. Ako po ang trabaho ko picture, nagaigid kaya hindi ako tumaas. Kasi gano'n ang aking binubuhay. Ang ate ko taga-labang, sa kong ate taga-linis ng bahay, sa taga-luto. Lahat kami designated ang trabaho. Masaya kami kahit wala si nanay, kasama namin si tatay. Kumakain kami sa low table. Every day, magkakasama kami. And there was lunch, na after ng aming lunch, magkakanya-kanya na kaming trabaho. Sabi ng tatay ko, mga anak, sandali na. Sabi ng ate ko, bakit? Sabi niya ng tatay namin, mga anak, patawarin mo. Kasi hindi ko kaya kayong papag-aralin. Nagdesisyon ng inyong tatay na ipamigay ko kayo. Sabi naman ng ate ko, Tay, huwag niyo po kami ipamigay. Kaya lang doon nagdatingan na yung mga tita dito namin para kami mga asong naghiwa-hiwalay. Ang napuntahan ko malupit, bawal ang magkamali. May 3 hagupit ng sinturon. Alam niyo po, mga kapatid, bawal magreklamo, bawal umiyak. Araw-araw, pinapalo ako. Hindi ko man kasalanan ng kanyang anak. Lahat kami pinapaganyang pinabababa ang short, hahagupin. Sa kanyang anak, slide. Pero sa akin, malakas, umuusok ang sinturon. Kinakagat ko ang labi ko. Kasi pag umiyak ako, another 3 sinturon. Araw-araw, ang damit ko noon, yung pang malaking tao, maabot dito yung manggas hanggang dito. Ang katawan ko parang talon. At to make the story short ka, nagbalikan sila. Mabait si tatay eh. Nagbalikan, nabuntis, nanganak ng isang babae. Naghiwalay ulit. Ang kasunod kong babae, sumunod sa pinuntahan kong tito. Ganon din po ang patakaran. Bawal magkasala, bawal magkamali, 3 hagupit ng sinturon. Pag pinapalo kami, tinitingnan ko siya sa mata. Huwag kang iiyak. Kaya yung kaya ko, hindi niya kaya. Kaya kinakagat namin, alam niyo po, pag wala na yung tito namin, tatapo kami sa kusina, iiyak kami. And there was a time, kami po ay mahirap lang noon, hindi po kami pinalaki sa pagnanakaw. Hindi kami marunong magnakaw. Pinagbintangan ng kapatid ko na nagnakaw ng 5 piso. Way back then, ang 5 piso parang 50 pesos. Alam niyo po, inakyat ang kapatid kong babae sa taas.
pinaupo sa isang silya. Nagkakyatan ng mga lula, tito namin. Doon ko nakita. Sinusuntok ang kapatid ko, sinasampunutan, kinukulong, tinatadyakan. Dugo-dugo na yung tainga, dugo-dugo na yung kanyang bibig, pati ilong. Nandun ako sa bintana at nakatingin. Parang sinasabi ng kapatid ko, Kuya, sa kalulo. Wala kaming magawa. And there was a time na mayroon pong nabasag ang kanyang anak na napakahalagang bagay. Lahat kaming pinalo. Mga kapatid, alam niyo po, ito yung aming nakita. Alam niyo po, sa sobrang galit ng tito namin, hindi na po sinturon yung leather ang tumatama. Binaligtad na po ang sinturon. Leather na po ang tumatama sa amin. Gumugulong na ho kami sa dugo. Hagupit pa rin ang wala ng bilang. Alam niyo po, naliligo na kami sa dugo ng kapatid ko. Iyon ang panahon na naghihintay kami ng tatay. Tapos asano ng huling palo. Dahil hindi na namin kaya. Nagkasakit kami ng tikdas, trangkaso. At sabi ng tita namin, kung may mamamatay sa bahay na ito, hindi yung aking mga anak. Ang mamamatay, mga sampinan, they are referring to us. Alam niyo po, pagising namin sa umaga, yung kumot na kalikit sa aming mga sugat, pag tinatanggal namin, nananariwa ang dugo. Alam niyo po, 1 week, hindi kami binigyan ng gamot. Ang mga pinsan namin, may gamot, may lugaw, pero kami wala. We survive by water. Wala kaming kinakain. After a week, kinukumbulsyon na yung kapatid ko. Yakap-yakap ko, sabi ko, kayanin mo. Kasi kaya tayo lumalaban kasi naadyak na. And I stood as kuya. Tanda po din yung kapatid nyo, hindi nyo kalaban. Kakampi nyo yan. Binuhat ko yung kapatid ko. Tumakas kami. Pumunta kami ng pier. Sabi ko, pag makita tayo dito, papatayin tayo. Nakiusap ako doon sa kapitan ng barko. Sabi ko, Sir, gusto namin makarating na Manila. Kahit tagahugas lang po ako, makarating lang kami. At pinayagan kami, nakarating kami sa Luneta. Hindi ko kami namamalimos. Kumakain kami ng mga leftovers sa McDonald's. Nagkakalka kami ng basura. Siyempre, ako nagbibinata na. Nahiya kami sa kanyang trabaho. Mayroong mayaman, nilapitan mo na, Ma'am, pwede po bang mamasukan? Masipag po ako. Magkakatiwala. So, sinubukan ako, nakita niya masipag. After a month, sabi ko doon, Ma'am, may kapatid po ako pa nasa Luneta, babae. Siya na lang po papasok, maghanap ako ng trabaho. Lahat ng trabaho pinasukan ko, naging labandero, lahat, trabaho ng babae, trabaho ng lalaki. Pinasok ko po yan at pinapadala ko kay tatay kasi ayaw ko yung kapatid ko ipamigay sa iba. Then, to make the long story shortcut again, mga kapatid, 21 years old na po ako. Nasa terrace ako ng aking amo. Sabi ko, Lord, 21 na po ako, hindi ako nakaranas mag-blow ng candle. In other word, hindi ako nakaranas mag-birthday. 21 years old. At nandun ako sa terrace, nagbubulay-bulay, mayroon na ako narinig na nag-aawitan ng church. Alam niyo kung kinakanta nila? Trust all your cares on Him, for He cares for you. Bumaba po ako dahan-dahan doon sa church na yon. Babae ang pastora. Iyakap ko kaagad kahit hindi ko kilala. Pastora, pwede po ba kayong maging nanay ko? 21 na po ako, wala pa akong nanay. And alam niyo po, tinuring niya akong anak, tinuring ako ng kapatid ng kanyang mga anak. To make the long story shortcut, dahil pastora, pinag-aaral ako ng Bible school. Not pastor. Deep in my heart, dahil pastor na ako, I've already forgiven my mother. Kasi Kristiyano na ako, pastor na ako, pero deep inside, hindi. At alam niyo po, mga kapatid, para malaman po ninyo, sumulat ang isa namin namang kapitbahay. Si nanay daw, may nararamdaman na. Alam mo po, sabi ng mga kapatid, pabayaan niyo siya, masama siyang magulang, dapat siyang mamatay, ayaw nila. Sabi ko, kahit gaano kasama ang magulang, magulang pa rin natin sila. So nakumbinsi ko, pinadala si nanay dito sa Manila ulit.
Makati uli ang kanyang tagpo. Check up namin sa Philippine General Hospital. May taning na siya. To survive sa nanay ko, may hika po yun. Kailangan ng 1,000 worth na medicine every day. Alam niyo po, every month, lumilipat siya ng anak. Unang buwan, pumunta siya sa kapatid ko sa Bulacan. Dahil may asawa at hindi naman mayaman, hindi kinayang gastos, inilipat sa kapatid ko sa Makati. After a month, lumipat na naman, inilipat na naman sa may Baliwag. Palipat-lipat siya. At nang malipatan ang lahat ng mga kapatid ko, the last option, si Toto. Tumawag si ate ko, To, way back din ako binata pa, sabi niya, ikaw ang binata, ikaw ang mag-aalaga kay nanay. Ang sakit, no? Pinaampong ka, iniwang ka, pinapatay ka, hindi ka inalagaan, tapos ikaw mag-aalaga. O wala akong choice kasi pastor na ako. Sige, dalhin nyo dito si nanay. Pagdating ni nanay sa bahay, doon sa pastoral house, ang payat ni nanay, ang puti ng buhok. Sabi ko, nanay ko ba ito? At sabi ko kay nanay, kahit hindi siya humingi ng tawad, tawagin lang akong anak ko, Pina. But she never called me. Tinatawag ako sa pangalan. To, binubuhat ko po yun sa CR. Inaalagaan ko si nanay at ganoon din ang ginawa ko. Naglalamandiro ako para i-survive si nanay. Napagod po ako, napagod. Nung mapagod ako, dumapa ako sa pulpit. At sabi ko kay Lord, Lord, pwede ba humingi ng isang kahilingan? Isa lang. Sabi ko, pwede po ba ninyong pagalingin si nanay? Alam niyo po, the Lord granted na wala ang hika from 1,000 worth na gamot, 100 a day na lang. So tumaba si nanay, pinakulayan ko ang buhok, pinamanicure, pedicure, at ito ang masama ng loob. Kasama ko na si nanay, ang mukhang bibigay yung iba kong mga kapatid. To, uuwi ako ng Leyte, wala na yung kubo ko doon. Bigyan namin akong kulambo, kaldero, lahat ng mga gamit. Ako, ang dami niyang hiningi. Praise God. So, siyempre, uuwi siya. Nagsiselos ako. Kasi, nasa poder ko na, ibang bukang bibig. Sabi, patay mali siya. Okay lang yan, kapatid ko naman. Mga kapatid ko naman yun. At alam niyo po, mga kapatid, para malaman niyo, si nanay naging born again. Bawal tumira sa bahay ang hindi mo born again. At on that day, nauuwi na siya. Siyempre, sasakay siya ng ferry boat. Barko. So dadaan mo na from Pampanga, sasakay sa Sadao, papuntang Makati. From Makati, malapit na po sa pier, ihahatid na lang si nanay. So kompleto ang ticket, maraming bagahe. At on that Sunday, alam niyo po ba, na on that Sunday, pagkatapos ko mag-preach, nag-iiyakan ang congregation, umiiyak din ako nang hindi ko naiintindihan. Pero pinag-pray-pray ko ang church. Alam mo, habang nag-pray-pray ako, sabi ng Holy Spirit, bumaba ka. Yakapin mo si nanay. Nakikipag-away ako, Lord. Alam mo naman, pinapatay ako ni nanay. Alam mo naman na pinaampun ako, iniwan ako. Tapos papayakap mo sa akin. Ayoko. I refuse. Pangalawang pagkakataon, sabi ng Holy Spirit, baba ka. Yakapin mo si nanay mo. I refuse for the second time. Sabi ko, Lord, malayo ang loob ko kay nanay. Ayoko yayakapin na malayo ang loob ko kay nanay. Ayoko, Lord. Struggle ang isip ko. Pangatlong pagkakataon, napakahina na ng Holy Spirit. Baba ka, yakapin mo si nanay mo. Wala na akong choice. Nag-disguise ako, Nay. Uuwi po kayo na ng Leyte. Ipag-prepare po namin yung biyahe nyo. Lapit po kayo sa harap. Lumapit si nanay. Bumaba po ako. Sinunod ko ang Holy Spirit. Pagbaba ko, for the very first time, tinakap ko si nanay. Pagyakap ko kay nanay, itinapat ko yung aking bibig sa kanyang tainga. Sabi ko kay nanay, Nay, patawad. Kung hindi ako karapat-dapat na anak, yun lang yung kaya ko, Nay.
Yun lang ang nagawa ko sa inyo, Nay. Gumanti si nanay. Niyakap ako. Alam niyo po, lumabas sa bibig niya, anak, iwanan na kita. Alam niyo po, nung marinig ko yung anak, ang saya-saya ko. May nanay na ako. May pamilya na ako. Hinatid namin sa doob. Then dumaan ng Makati. Hindi pa ako nakakasakay ng barko. Nag-text na si ate. To, wala na si nanay. Kung kailan ako nagkananay, nung wala siya. Dali-dali akong lumuwas ng Makati. Nakita ko si nanay nasa kabaong na. Habang umiyak ako sa kabaong, alam niyo po, sabi ng ate ko, to, si nanay namatay yan dahil may hika. Nakaupo lang po yan sa ilalim ng hagdanan. Yakap-yakap yung Bible. Hinihintay ka. Alam niyo po, habang umiiyak ako, gaano magkahabang chapter ng buhay, pinuntahan ko ang pinaka-last page ng Bible, the best gift ever na inibigay ko kay nanay. Sa last page, may sulat nga si nanay. Sabi niya to, anak, salamat. Dahil sa huli kong pagkakataon, inalagaan mo ako, minahal mo ako, inaruga mo ako. At alam niyo po, mga kapatid, yun ang pagkakataon na ako ay nagpasalamat kay Lord. Pastor Lito na wala na po akong nanay, wala na akong tatay. Sila Pastor Amerikay, turing ko niyan mga kapatid. Turing ko niyan mga pamilya na nagmamalasakit sa akin. Pwede ba tayo tumayo, church? Pwede ba tayo tumayo? Sige po. Huwag niyong pansinin ang katabi ninyo. We need to settle the relationship that we have. Sino po yung may mga magulang na kasama ngayong gabi? Pwede mo ba kunin ang nanay mo, dalhin mo dito sa harap, o tatay mo kung kasama mo, dalhin mo sa harap. Habang tayo ay umaawit sa Panginoon. Sige po, church. Hallelujah, hallelujah. Habang umaawit tayo, church, mga anak, tingin kayo. Bago tayo maumawit, may dalawa akong tanong na iiwanan sa inyo. Unang tanong, kailan mo huli niyakap ang nanay mo at tatay mo? Pangalawang tanong, kailan mo huling sinabi sa nanay mo at tatay mo, mahal kita. Salamat dahil hindi mo ko pinamigay, hindi mo ko pinaampon. When was the last time na ina-appreciate mo ang magulang mo sa pagmamalasakit nila? Church, ang mga magulang nyo, may nararamdaman na yan, pero hindi sila nagsasabi sa inyo para huwag kayong mag-alala sa kanila. Hallelujah. Sige po, habang po tayo ay umaawit, pwede po tayong lumapit sa harap. Isama niyo po, kung nandiyan ang nanay niyo, kunin niyo po. Ang tatay niyo, kung kasama niyo, kunin niyo po. Lalapit tayo sa harap. Hallelujah. Sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. Amin tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, church. Kung nandiyan ang magulang mo, kunin mo. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Sige po, habang dalawang nanay mo, yakapin mo, come on, church. Hallelujah. Sabi mo, Ma, thank you. Yakap mo. Sige po, sabayin niyo po kami. Hallelujah. Yakap mo. Kailangan mo. Yakap mo, Panginoon. Hallelujah. Sige, church, come forward, come forward. Yakap mo. Oh, Diyos, ang buhay ko. Di ko kayang mabuhay.
Lapit po kayo dito sa harap. Kaya ka umiiyak kasi hindi mo naranasan ang mayakap. Come on, sige po. Huwag ka maiyak, umiyak. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, yung mga walang magulang, lapit po tayo sa harap. Our pastor will pray for us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po. Awitin natin ang chorus. Come on, di ko kayang mabuhay.